May pagkakataon na hindi natin maramdaman ang pagmamahal ng Diyos, kaya tuloy nagsisimula tayong magduda at lumayo sa Kanya. May pagkakataon naman na kapag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin ito inuunawa base sa pagmamahal at grace ng Diyos sa atin. Kundi sa kabaligtaran, iniisip natin na ang mga sinasabi sa Bible ay pagsusumbat sa mga kasalanan natin at puro condemnation. Alam mo, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus, importante para sa iyo at sa akin na makilala mo mabuti ang Diyos bilang mapagmahal na Diyos. Bakit? Kasi kung kinikilala natin siya bilang mapagmahal, tapat at mapagkakatiwalaan, ay matututo tayong magtiwala sa Kanya. Pero kung nagdududa tayo, kino-question natin ito at hindi tayo sigurado sa sinasabi niya sa atin, naku, magdudulot ito sa atin ng kawalan ng peace, pag-aalangan na sumunod at isuko ang sarili natin sa Kanya. Kung hindi mo siya nakikilala bilang mapagmahal na Diyos, ay iisipin mo na pinipigilan niya na ibigay ang makakabuti sa iyo. At ang epekto nito, magre-rebelde tayo sa Kanya. O kaya, kung hindi mo kilala ang Diyos bilang mapagmahal at tapat na Diyos, ay iisipin mo na mamahalin ka lang niya kapag naging perfect ka na. O kaya, iniisip mo na hindi naman siya interesado sa iyo. O iniisip mo, napakahigpit niya at malupit na Diyos. O kaya iniisip mo na ang Diyos natin ay mabagal. Kung kailan kailangan mo ang tulong niya, saka siya wala. O kaya iniisip mo na, kaya ka nahihirapan ngayon, ay inabandona ka na ng Diyos. O kaya iniisip mo na, para mahalin ako ng Diyos, ay kailangan ko ito pagtrabahuhan at pagsikapan. Kasi kung papalpak ako, hindi na ako mamahalin ng Diyos. Tapos kailangan marami akong mabuting gawa para mapansin ako at mahalin ng Diyos. Alam mo, tama naman ang gumawa ng mabuting gawa. Pero kung yan ang pagbabasihan mo para mahalin ka ng Diyos, mali, kaibigan. O kaya iniisip mo na may favoritism ang Diyos at namimili lang ito ng ibe-bless niya. Kaibigan, ang mga ganitong isipin ay nagpapatunay na kailangan natin siya talagang makilala ng lubusan. Kasi kung hindi, ito ay magre-resulta sa atin ng paglayo o pagtatampo sa Diyos. O maaring nagwo-worship ka, nagsiserve ka sa Diyos, pero malayo ang loob mo sa Kanya. Wala kang interest na ibigay ang 100% mo sa Kanya. Narealize ko gusto ng Diablo na magkaroon tayo ng maling pananaw patungkol sa Diyos. Ayaw niyang makilala natin ang Diyos bilang mabuting Ama sa langit. Yan ang unang temptation na ginawa niya kila Adam at Eve, na maglagay ng pagdududa sa Diyos sa ating isip. Yung strategy niya kay Adam at Eve ay parehas pa din hanggang ngayon. Gagawa siya ng paraan para magduda ka sa Diyos. Sabi sa Genesis 3:1, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Ano daw ang description ng ahas o ang Diablo? Pinakatuso. Maaaring inisip mo, magaling ka at marunong ka kaya hindi ka madadaya ng Diablo. Pero kaibigan, mag-ingat ka. Dahil tuso ang Diablo. At gusto niya sirain ang pananaw mo patungkol sa Diyos. Ayaw niya makita mo na mapagmahal at mapagkakatiwalaan ng Diyos. Sabi niya, totoo ba ang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Grabe, parang sinasabi niya, sure ka ba? Sinabi niya ba talaga yan? Totoo ba yan? That's unfair. O baka nag-a-assume ka lang. Baka mali ka. Tapos pagdating ng araw, kawawa ka naman. Grabe, no? Naglalagay ng pagdududa ang Diablo sa isip natin. Totoo ba yan? Sisikapin niya, pagdudahan mo kung magpo-provide ba talaga ang Diyos sa iyo. Sisikapin niya, pagdudahan mo kung mahal ka ba talaga ng Diyos. Sisikapin niya, pagdudahan mo kung patatawarin ka pa ba ng Diyos. Ang dami mo ng kasalanan, hopeless ka na. Gusto niya pagdudahan mo kung may magandang plano ba talaga ang Diyos para sa iyo. Sinisikap ng Diablo na ipakita sa iyo na parang walang direksyon ng buhay mo at walang pakialam ang Diyos sa iyo. Sisikapin niyang pagdudahan mo kung may saysay ba ang iyong pagsunod sa Diyos. Kapag hindi mo agad nakikita ang resulta ng iyong pagsunod, pinalalabas ng Diablo na walang kwenta ang maging tapat sa Diyos. Huwag ka na lang sumunod, wala rin mangyayari. Tingnan mo, puro ka problema, tigilan mo na yan. Sisikapin ng Diablo na pagdudahan mo kung totoo ba ang mga pangako ng Diyos sa iyo.
Sinisikap niyang itanim sa isip natin na hindi naman totoo ang mga pangakong pagpapala, proteksyon at kapayapaan ng Diyos. Totoo ba yan? Sisikapin niya pagdudahan mo kung naririnig ba talaga ng Diyos ang iyong panalangin. Kapag parang walang sagot sa iyong panalangin, gusto ng dyablo na isipin mong hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Tapos kapag may problema ka, gusto niyang pagdudahan mo kung totoo ba na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at may ginagawa siya sa background? Kaibigan, kapag nagtagumpay ang dyablo na paniwalain ka niya sa maling pagkakilala sa Diyos, ay hindi ka magkakaroon ng passion na mahalin at sundin ang direksyon ng Diyos para sa iyong buhay. At pag nangyari yon, ay mamimiss mo ang magandang plano sana ng Diyos sa iyo, gaya ng nangyari kay Adam at Eve, na kinagat ang panlilinlang ng dyablo. Na-miss nila na mabuhay ng walang hanggan sa paradise na binigay sa kanila. Ito yung plano ng Diyos para sa kanila. Nawala sana ng hardship at pain. Na-miss nila ang malapit at personal na relasyon sa Diyos at marami pang iba. Na-realize ko minsan ang dahilan kung bakit mas mahal natin ang kasalanan ay dahil hindi natin nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Parang isang teenager na anak na nagre-rebelde sa magulang. Hindi nila nauunawaan kung gaano sila kamahal ng kanilang mga magulang. Hindi nila nauunawaan na iniingatan lang sila at para sa kabutihan nila ang hangarin ng kanilang magulang. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi kung ano ang pagkakilala mo sa Diyos, ayun ang pinaka-importanting bagay sa buhay mo. Bakit? Dahil dito nakasalalay kung mapapabuti ka o mapapahama ka. Dito nakasalalay ang destiny mo. Sabi nga ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Kaya kaibigan, tapusin mo mensahe na ito dahil magkakaroon ka ng bagong perspective kung gaano ka kamahal ng Diyos. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang mga katotohanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Meron tayong 3 point na pag-uusapan. Una, God's love is beyond reason. Pangalawa, God's love delights in you. At pangatlo, God's love is always for you. So una, God's love is beyond reason. Ang pag-ibig ng Diyos ay lampas sa kaya nating unawain. Ang pagmamahal niya ay lampas sa kaya nating ipaliwanag. Hindi natin maipapaliwanag ng buo o kumpleto kung bakit tayo minahal ng Diyos na sobra. Kaya nga, kung nakikita mo sa salita ng Diyos kung gaano kanya kamahal, ang susunod na tanong ay, Lord, bakit? Bakit po? Bakit mo ako minahal? Hindi ako deserving na mahalin. Kaya nga si David sabi niya sa Salmo 8:1, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Makikita natin dito kung gaano kadakila ang pangalan ng Diyos na hanggang kalangitan ay naroon ng kanyang glory. Bakit? Ano ba meron sa kalangitan? Tignan natin sa susunod na verse. Kapag tumingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan. Wow! Kung gusto mo malaman kung gaano kadakila ang Diyos, tingin ka lang sa langit na nilikha ng Diyos. Dito mo makikita na ang Diyos natin ay malaki.
at kahanga-hanga. Yung kaya nating makita sa pamamagitan ng advanced na telescope, 93 billion light years. Imagine mo kung gaano kalayo yun. Hindi pa kasama dyan ng ibang galaxies na lalampas pa sa edge na kayang makita ng telescope. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng creation niya. At dahil dito, tingnan mo, sabi ni David sa susunod na verse, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Grabe, sa laki ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maunawaan ni David. Bakit tayo na parang alabok lang ay dapat pa niyang alalahanin at kalingain? Sino ba tayo? Kaibigan, hindi natin kayang ipaliwanag kung bakit gayon na lamang tayo minahal ng Diyos. Parang walang sense. Parang hindi logical. Parang hindi reasonable. Alam mo, ang ganda nito. May nagsabi, God did not create us out of need. He created us out of His love. Kaibigan, hindi natin kayang ipaliwanag ito kung bakit. Pero ito yung totoo. Hindi ka ginawa ng Diyos dahil may pangangailangan siya sa'yo. At ikaw ang magpupuno nito. No, hindi ganun. Hindi ka ginawa ng Diyos dahil kailangan niya ng laruan o kausap o libangan. No, hindi ganun. Ang reason kaya kanya nilikha ay dahil mahal ka niya. Sabi nga ni C.S. Lewis, God who needs nothing loves into existence holy, superfluous creatures in order that He may love and perfect them. Alam mo, parang sinasabi ni C.S. Lewis na wala namang mawawala sa Diyos kung hindi ka lilikhain. Pero nilikha ka niya para mahalin at kalingain para sa iyong kabutihan. Narealize ko na kaya mahirap para sa atin na tanggapin na ganito talaga kalaki ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay dahil sa ang pagmamahal niya ay walang kondisyon. Bakit? Kasi ang reality ay nararanasan natin na ang pagmamahal may kondisyon. Nakikita natin sa mundo, magmamahal lang tayo kung meron tayong makukuhang kapalit. Mananatili ang pagmamahal ko sa iyo pag naabot mo ang expectation ko sa iyo. At marahil na-experience mo na ang pagmamahal na may kondisyon. Mahal ko ang bagay o tao na yan hanggat meron akong napapala mula sa kanya. Parang isang tao na fan ng isang magaling na basketball player. Sigaw siya ng sigaw, I love you, ang galing mo mag-shoot. Pero kung tumanda, bumagal na at hindi na makapag-perform, ay mawawala na ang pagiging fan mo sa kanya. At ako din, may pagkakataon na mahal ko ang isang tao na may kondisyon. Mahal ko siya kung ang ugali niya ay ayon sa gusto ko. Mahal ko siya kung nabibigay niya ang pangangailangan ko. Pag hindi na naibibigay ang pangangailangan ko, hahanap na ako ng iba na magbibigay ng pangangailangan ko. Love with condition. Mahal ko siya pag napapasaya niya ako o kaya pag nakakaramdam ako ng maganda sa sarili ko. Pero pag hindi na, ayoko na sa kanya. Mahal ko ang isang tao pag mahal niya din ako, pero pag hindi na, ayoko na. Lahat tayo may mga panahon na ang pagmamahal natin may kondisyon. At nakakaranas din tayo na mahalin tayo ng may kondisyon. Pero ito yung maganda, mahal ka ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, walang kondisyon. Lagpas ito sa kaya mong unawain. Sabi nga ni John Ortberg, God sees with utter clarity who we are. He is undeceived as to our warts and wickedness. But when God looks at us, that is not all He sees. He also sees who we are intended to be, who will be one day become. Praise God, buti na lang pag tinitignan tayo ng Diyos, hindi siya nakatingin sa pagkakamali natin, kundi nakatingin siya sa potential natin na maging isang tao na magbibigay ng glory sa Kanya. Imposibleng maintindihan natin ang laki ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya si Pablo, ito yung sabi niya, Ephesians 3:17-18, And I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Wow, para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ay siya ang magbibigay ng power para maunawaan natin ito. Anong sabi dyan? Na description ng pagmamahal ng Diyos, ang sabi ay wide. Ang ibig sabihin, sobrang lawak ng pagmamahal ng Diyos. Bawat lahi, bawat bansa, bawat continent, bawat matanda, lalaki o babae, mayaman, mahirap, kahit sino ka at kahit nasaan ka, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos. Kilala ka niya kahit anong kasalanan mo.
sinungaling, chismosa, nagpalaglag, pumatay, mayabang, homosexual, adik, rebellious na anak, makasarili, kahit ano pa yan, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos. Kahit anong sitwasyon mo, single, married, divorced, or widowed, healthy, or sick, employed, unemployed, rich, or in debt, homeowner o homeless, kaibigan, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino daw ang minahal ng Diyos? Ang sabi ay ang sangkatauhan. Ang ibig sabihin ay lahat tayo. Walang espesyal na lahi ang minahal, kundi ang buong sangkatauhan. And then sabi pa, ang sino mang sumampalataya, ang ibig sabihin, kahit sino ka pa, kung mananampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay mararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa iyo at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Grabe, ibang-iba sa atin na minsan nagpapakita tayo ng hindi pagmamahal sa ibang grupo. Kung ang grupo na yon ay kaaway natin, kung ang grupo na yon ay sinaktan tayo at nagkalat ng chismis laban sa atin, ayaw na natin. Ayaw natin sa isang grupo kapag iba siya sa atin. Ayaw natin sa isang grupo kapag feeling natin mas mababa sila kaysa sa atin. Pero kaibigan, iba ang Diyos. His love is wide. And then, sabi pa sa talata, ang pagmamahal niya ay long. Wow, ang ibig sabihin, God loves you with an everlasting love. Sobrang haba na hindi ito matatapos. Sabi sa Jeremiah 31:3, noong una ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Parang sinasabi ng Diyos na, noon pa, bago ko pa kayo likhain, minahal ko na kayo. At hindi ito matatapos. Everlasting love. Bago ka pa ipanganak, bago mo pa marinig na meron palang Diyos, minahal ka na niya. Nung huminto ka sa paglapit sa Diyos, minahal ka na niya. Nung bumalik ka, minahal ka pa rin niya. Nung nalaman mo na merong Diyos pero binaliwala mo lang siya, hindi mo na pinansin, hindi mo pinahalagahan, nagpatuloy ka sa buhay mo na parang walang Diyos, minahal ka pa rin niya. Ang reason kaya mo napapanood ito, napapakinggan mo ito dahil inaabot ka niya kahit madalas nakakalimot ka. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi hihinto, mahaba, everlasting, walang katapusan. Then sabi sa talata, high. God's love is high. Ang ibig sabihin nito, ito ay puro, sobrang taas. Ibang-iba ang quality ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, walang kapantay. Ang Greek word ng pagmamahal na binabanggit dito ay agape, na ang ibig sabihin ay sacrificial love. Ang ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay willing siyang mag-suffer, maging inconvenient, magkaroon ng discomfort, pagsakripisyo ng oras, resources, at kahit kamatayan para lang maibigay niya ang ikakabuti ng kanyang minamahal. Iba ito sa tao na magmamahal lang kapag merong makukuhang kapalit. Susuportahan kita pag susuportahan mo ako. Mabait akong kaibigan pero masama akong kaaway. Pag mabait ka sa akin, mabait din ako sa iyo. Pero kapag masama ka sa akin, masama din ako sa iyo. Mas masama pa ako sa iyo. Grabe, ang tawag dito ay matching love. Ang ibig sabihin, papantayan ko kung ano man ang ginagawa mo sa akin. Pag nilibre mo ako, ililibre din kita. Pag ginalang mo ako, gagalangin din kita. Pero ang Diyos iba. His love is high, agape, sacrificial, and unconditional. Ang pag-ibig niya ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sabi sa 1 John 3:16, sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Paano daw natin malalaman ang tunay na pag-ibig o pagmamahal? Pag tinignan natin ang ginawa ng Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang tunay na pagmamahal. Ang ibig sabihin, merong ginagawa para patunayan ang kanyang pagmamahal. Kung anong sinasabi niya, yun ang kanyang talagang ginagawa niya. Kung magiging honest ka ba, kaibigan, minsan sinasabi mo na, mahal ko ang aking pamilya, kaya lang meron sa kanila, gusto ko gantihan.
Maaring sinasabi mo, mahal ko ang iglesia o ang aking church, pero bihira ka umattend o hindi ka nagbibigay sa gawain upang sumulong sa pag-abot ng naliligaw. Maaring sinasabi mo, mahal ko ang magulang ko pero hindi ka sumusunod. Maaring sinasabi mo, mahal ko aking asawa pero wala kang time na umupo, makinig at makipag-usap ng malalim sa kanya. Maaring sinasabi mo, mahal ko ang Diyos pero hindi mo minamahal ang minamahal niyang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. To the point na magbibigay ka ng time para pag-aralan yung gospel at ibahagi ito sa iba. Kaibigan, God's love for you is high. Wala itong kapantay. Kaya ibigay mo din ang sarili mo sa Kanya. Then, nasabi dyan, God's love is deep. Grabe, hindi mo ito maaarok. Sobrang lalim. Parang dagat na panaka-naka, makakita ka ng mga gandang isda sa ibabaw. Pero, pag nag-dive ka sa ilalim, naku, doon ka hahanga sa mas marami pang klaseng isda at coral sa ibaba. Sa ibabaw, maaaring alam mo na mahal ka ng Panginoong Yesus. Pero sa ilalim ng pagmamahal niya, naroon ang di maipaliwanag na mercy, grace, compassion, kindness, goodness, forgiveness, patience, undeserved blessings, eternal rewards. Grabe, sobrang lalim ng pagmamahal niya na habang pinagsisikapan mo na makilala siya araw-araw, may iba't ibang paraan naman na nire-reveal niya yung kanyang pagmamahal sa iyo. God's love is wide, long, high, and deep. Bakit importante na malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Ang sagot ay nasa susunod na verse. Sabi diyan, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sabi sa talata, ang buong pagmamahal ng Panginoong Yesus sa atin ay hindi kayang abutin. Pero manalangin tayo na maunawaan ito sa tulong ng banal na Espiritu. Bakit daw? Para mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Maging isang tao tayo na nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kung ano siya ay maging kalarawan natin siya. Maging Christ-like tayo. Kung hindi mo mauunawaan at mararanasan ang pagmamahal ng Diyos, ay hindi ka magiging servant na nakakalugod sa Kanya. Hindi ka magiging worshiper na nakaka-please sa Kanya. Hindi ka magiging discipler na faithful sa Kanya. Hindi mo bibitawan ng mali mong ginagawa kung hindi mo nauunawaan ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo, kaibigan, ang Kristyanismo ay nagsisimula sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pag niyakap mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay mas magmamahal ka sa Kanya, mas magpupuri ka sa Kanya, mas maglilingkod ka sa Kanya, mas magbibigay ka sa Kanya, mas magtitiwala ka at susunod sa Kanya. Kaibigan, gaano mo kamahal ang Diyos? Nakadepende ito kung gaano mo nauunawaan at nararanasan ang pagmamahal niya sa iyo. So ano-ano nga ba mga katotohanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Una, God's love is beyond reason. Hindi mo maipapaliwanag ng buo kung bakit ang isang malaki at makapangyarihan Diyos ay nagmahal sa atin na mga makasalanan at maliliit na tao. At pangalawang katotohanan ay God's love delights in you. Wow! Kinagigiliwan ka niya. Ang pagmamahal niya sa iyo ay may kagalakan. Noong September 2006, ang mga sociologists sa Baylor University ay naglabas ng resulta ng kanilang pag-aaral patungkol sa kung ano ang pananaw ng mga tao sa Amerika patungkol sa Diyos. 31.4% sa kanila ay naniniwala na ang Diyos ay authoritarian, na palaging galit sa mga taong nagkakasala. 23% sa kanila naniniwala na ang Diyos ay benevolent God, na isang mapagpatawad na Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. 16% sa kanila ay naniniwalang ang Diyos ay critical. Siya ay mapanghusga, palaging nakatingin sa mga tao, pero hindi nakikialam, hindi nagpaparusa, at hindi din nagbibigay ng comfort. At 24.4% sa kanila ay naniniwala na ang Diyos ay isang distant God. Malayo siyang Diyos na para lamang isang cosmic force na ginawa ang mundo at pagkatapos iniwan na ito mag-isa. Mabuhay ka dyan, bahala ka. Kaibigan, hindi malayo ang Diyos, hindi siya critical, hindi siya mapanghusga, at lalong hindi siya authoritarian.
kundi siya ay gentle at personal na Diyos. At ang katunayan nito ay sa maniwala ka at hindi, kasama mo siya ngayon. At siya ay nadedelight sa'yo o kinagigiliwan ka niya. Sabi nga sa Zephaniah 3:17, "The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing." Ano sabi? Nasaan daw ang Diyos? Nasa tabi mo. Kasama mo siya. He is with you. Ang description sa Kanya ay mighty warrior who saves. Kaibigan, walang masamang balak ang Diyos sa iyo. Sa kabaligtaran, ay gusto Kanyang iligtas. Bigyan ng makabuluhang buhay at buhay na walang hanggan. Nadedelight siya sa iyo na kahit ang buhay niya ay ibibigay niya para lang maligtas ka niya. And then, sabi sa talata, ay He will no longer rebuke you. Wow, ang talata na ito at the same time ay prophecy sa mangyayaring pagbabalik ng Panginoong Hesus. Siya ay maghahari muli at mapapawi ang sakit at kapighatian ng mga anak niya na Kanyang niligtas. Sila ay ang mga anak niya na nilinis at pinatawad sa pamamagitan ng pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan nating lahat. Kaya tuwan-tuwa siya kasi finally, kasama na niya maghahari ang mga anak niya. At sabi ay, He will rejoice over you with singing. Grabe, kakaiba ito. Sobrang nadedelight siya sa'yo. Sobrang mahal na mahal ka niya at dahil naligtas ka, tuwang-tuwa siya na kumakanta. Sabi nga ni Spurgeon, hindi kumanta ang Diyos nung nilikha niya ang sanlibutan. Sabi lang niya, it is good. Kahit gaano karami at kaganda ang mga nilikha niya, ay hindi siya kayang pakantahin nito sa tuwa. Pero kapag natapos na ang lahat at nakita ng Diyos ang kaligtasan natin na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay masasaksihan mo ang kanyang pagkanta. Parang isang nanay na karga-karga yung kanyang baby, delight na delight siya dito at kinakantahan niya. Grabe, ganun kakamahal ng Diyos, kaibigan. Sabi sa Luke 15:7, "Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi." Wow, hindi ko makompute bakit magbubunyi sa langit. Bakit sila nagsiselebrate gayong ang niligtas at pinatawad ng Diyos sa isang makasalanan tao na gaya ko at gaya mo. Sabi ni Lewis Smedes, "It may be a very bad thing that I needed God to die for me, but it is a wonderful thing that God thinks I'm worth dying for." Kaibigan, ito yung katotohanan sa mata ng Diyos. Ikaw ay worth dying for. Pag tinignan ka niya, sasabihin niya sa'yo, sulit ang pagbabayad ko ng kasalanan mo. Mahalaga ka sa akin. Kaibigan, sabihin mo sa sarili mo, I'm worth dying for. God's love delights in you. Naalala mo ba ang praise na apple of your eye? Ang ibig sabihin, yung isang tao na yun ay binavalue mo. Giliw na giliw ka sa kanya. Mahal na mahal mo siya at pinakaiingatan mo siya. Maring ito ay asawa mo at mga anak mo. Pero tingnan mo ito. Sa Bible, ay sabi, ikaw ay apple of God's eye. Sabi ni David sa Psalm 17:8, "Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings." Kaibigan, God's love delights in you. Anong reason? Hindi natin kayang ipaliwanag ng buo. Basta mahal ka ng Diyos at nadedelight siya sa'yo. Alam mo, pag sinabi ko na mahal ko ang asawa ko kasi mabait siya, matalino, sexy, paano kung nawala na ang mga ito at lumabas na ang tunay na ugali niya? E di mawawala na din ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga, walang dahilan. Sabihin natin sa asawa natin na mahal kita dahil mahal kita, period. Ibigan, God's love delights in you, period. Para itong nung panahon na binautismuhan ng Panginoong Hesus, tingnan mo kung ano sabi ng Ama sa Panginoong Hesus. Mark 1:10-11. "Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, 'You are my Son, whom I love. With you I am well pleased.'" Wow, kaibigan. Kailan mo ito sinabi sa iyong anak, "You are my son. You are my daughter whom I love. With you, I am well pleased." Proud na proud ako sa iyo, anak. You are the apple of my eye. O palaging sermon na lang ang naririnig ng iyong anak mula sa iyo.
Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak niya, at basahin mo ang talata na ito at palitan mo ang pangalan dyan. Gawin mo itong personal na sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. You are my son, Mike, Eric, Marco, Henner, John, Mick, Joel, whom I love, with you I am well pleased. Maaaring tinatanong mo sa sarili, meron pa bang nagmamalasakit sa akin? Iniwan na ako ng lahat. Meron pa bang papansin sa akin? Sobrang dami kong kapalpakan. Meron pa bang tatanggap sa akin? Kaibigan, sinasagot ka ng Diyos ngayon. Ang sabi niya, ako, tinatanggap kita. You are my son, whom I love. With you, I am well pleased. May isang pamilya na magsasaka. Hirap na hirap sila sa buhay. Isang araw may nagbigay ng Christmas gift sa kanila. Isang salamin. Alam mo yung teenager na lalaki, for the first time, nakita niya yung kanyang sarili sa salamin. At alam mo, sabi niya sa nanay niya, Nay, tignan mo kung gaano ako kapangit at ang dumi-dumi ko pa. Paano mo ako nagawang mahalin sa ganitong sitwasyon ko? Alam mo, sabi ng nanay, because you are mine. Akin ka, anak kita. At maaaring puno ka ng guilt dahil noong masigla ka naglilingkod sa Diyos, pero nadala ka ng mundo palayo sa Diyos at nag-aalangan kang bumalik sa Kanya. Kaibigan, balik ka sa Diyos. Sabi niya ngayon sa iyo, you are my son, whom I love. With you, I am well pleased. At sinasabi niya sa iyo, you are mine. Kaibigan, God's love delights in you. Hindi siya natutuwa sa kasalanan mo, pero hindi nawawala ang pagmamahal niya sa iyo. Inaantay ka niya araw-araw na bumalik sa Kanya. Kaya tanungin natin ang sarili, anong pumipigil sa akin para ibigay ko ng buo ang aking sarili sa Panginoong Yesus? Ito ba ay bisyo, maling relasyon, ambisyon, takot? Kaibigan, mahal ka ng Diyos at maganda ang plano niya para sa iyo. So ano-ano nga ba ang mga katotohanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Una, God's love is beyond reason. Hindi mo may papaliwanag ng buo kung bakit ang isang malaki at makapangyarihan Diyos ay nagmahal sa atin ng mga makasalanan at maliliit na tao. At pangalawang katotohanan, God's love delights in you. At panghuli, God's love is always for you. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa iyo. Ang ibig sabihin, pag nagmahal tayo ng isang tao, di ba sinisigurado natin na tayo ay nasa likod niya. Suportado natin siya. Ang ibig sabihin ay gusto natin na maabot niya yung kanyang full potential na plano ng Diyos para sa kanya. Tama ba? Grabe, yung Diyos na lumikha ng sangkatauhan, hindi mo lang kasama, kundi siya ay para sa iyo. He is for you. Susuportahan ka niya. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang prinsipyo ng talatang ito ay hindi lang applicable sa mga Israelita, kundi applicable sa ating lahat. Bakit? Dahil ito ang puso ng Diyos at hindi ito nagbabago. Wala siyang masamang hangarin sa mga Israelita at lalong wala siyang masamang hangarin sa atin. Kundi ano daw ang plano niya sa atin? Planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Now, maaaring tinatanong mo, bakit kaya parang hindi ko nararanasan ang plano ng Diyos? Kaibigan, marahil kasi huminto ka na sa verse 11. Oo, He is for you. Maganda plano sa atin ng Diyos. Pero ang tanong, inaalam mo ba ang plano niya para sa iyo? Hinahanap mo ba siya araw-araw? Pinapalago mo ba ang pagkakilala mo sa Kanya? Sinasabi mo ba sa Kanya na, Lord, gusto kita makilala, gusto ko malaman ang plano mo sa akin kasi gusto kong tuparin iyon sa tulong mo. Tingnan mo kung ano sabi niya sa verse 13. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Alam mo, parang sinasabi ng Diyos sa kanila, hindi naman ako nagtatago. Andito lang ako. At may plano ako sa inyo. Napakaganda. Pero kailangan mo lumapit sa akin. At kapag lumapit ka sa akin, matatagpuan mo ako. Magpapakilala ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang direction ko para sa iyo. Mararanasan mo kung gaano ako katapat. Mararanasan mo kung paano ako magbigay ng pangangailangan mo. Wow! Ito ang gagawin ng Diyos. Kaya lang ang sabi ay, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaibigan, maaaring sinasabi mo na, hinahanap ko naman ng Diyos.
Oo, hinahanap mo. Pero hindi lang yan ang sabi sa talata. Ang sabi ay, kung hahanapin mo ako ng buong puso. Inaalam mo ba ang purpose at plano niya para sa iyo? Ng buong puso. Rain or shine, pagod o hindi, may problema o wala. Basta hindi ka papayag na hindi siya ang priority mo. Hindi ka papayag na maging mas mahalaga ang relasyon mo sa ibang tao kaysa sa kanya. Hindi ka papayag na lumabas na merong mas mahalaga sa iyo kaysa sa kanya. Kaibigan, nagugutom ka ba sa kanya salita? At binabasa mo ito para marinig mo sasabihin niya sa iyo? Nagugutom ka ba sa kanya to the point na sinasanay mo na pakainin ng salita ng Diyos ang sarili mo at unawain ito? Yung hindi ka umaasa sa mga videos na napapanood mo, kundi gusto mo na meron kang first hand at direct communication sa Diyos at hindi galing sa devotion ng ibang tao. Walang masama sa pakikinig sa devotion ng iba. Pero kung nakadepende ka lang sa iba para ka pakainin, ay mananatili kang parang sanggol na palaging nakadepende sa pastor, D-group leader at mga video messages para kumain ng salita ng Diyos. Kaibigan, anak ka ng Diyos. Gaya ng mga pastor. At kung paano niya kinakausap ang mga pastor, gusto ka din niyang kausapin kasi anak ka din niya. Gusto niya ipaintindi sa iyo ang sasabihin niya. Binigyan ka niya ng access at nananahan na sa iyo ang banal na spirito na magpapaliwanag sa iyo ng katotohanan. Kaibigan, God is for you. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na pwede kang magpalago ng relationship mo sa Diyos. Alam mo, pinakita ng Diyos sa atin kung paano siya magmahal sa pamamagitan ng isang propeta. Ang pangalan niya ay si Hosea. Siya ay propeta sa Northern Kingdom ng Israel. At meron siyang mahirap na task na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alam mo, sabi sa kanya ng Diyos, Hosea, ito gagawin mo. Mag-asawa ka ng babaeng nagbebenta ng aliw. Ganun nga, ginawa ni Hosea. Nag-asawa siya ng babaeng nagbebenta ng aliw at ang pangalan niya ay Gomer. Nagkaanak sila ng 3 at mukhang okay naman ang kanilang pagsasama ng ilang taon. Kaya lang isang araw, paggising ni Hosea, wala na yung kanyang asawa. Lumayas ito, hindi na matagpuan. Pinagpalit siya sa iba. Alam mo, masakit ito para kay Hosea. Pero isang araw, sinabi ng Diyos sa kanya, Hosea, hanapin mo si Gomer at pakasalan mo siya ulit. What? Grabe naman ang utos ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa Hosea 3:1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Grabe, hindi papakasalan ulit ni Hosea ang isang babaeng faithful na nagmamahal sa kanya at nag-aasikaso at isang mabuting ina ng kanilang mga anak. Kundi ang sabi kay Hosea, pakasalan mo ulit kahit na siya ay nangangalunya. Bakit? Kasi gusto ipakita ng Diyos na ganun siya nagmamahal sa Israel at ganun din siya nagmamahal sa atin. Na kahit nangangalunya tayo sa Kanya, mahal pa rin niya tayo. Ang ibig sabihin, para sa mga taga-Israelita na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, ito ay pangangalunya sa Diyos. Sa atin naman, maaaring wala kang rebulto na sinasamba, pero meron namang mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, gaya ng pera, trabaho, negosyo, relasyon, popularity, pride at iba pa, ay ang tawag dyan ay nangangalunya ka pa din sa Diyos. Pero ganun pa man, He is for you. Hindi nawawala ang plano niya para sa iyo. Kung babalik ka sa Kanya, ay tatanggapin ka niya ulit. Kaya sabi niya kay Hosea, kunin mo ulit ang asawa mo at pakasalan. So, ganun nga ginawa niya. At isang araw, nakita niya si Gomer dun sa isang bentahan ng mga sex slave. At imagine mo, siguro sabi niya sa nag-auction, boss, asawa ko yan, akin siya. Tapos sabi nung nagbebenta, wala akong pakialam kung asawa mo siya, pero sa akin siya at ibebenta ko siya sa presyong gusto ko. At siguro, hindi makapaniwala si Gomer at hiyang-hiya. At marahil inisip niya na hindi ako bibili ng asawa ko na inabandon ako na at pinagtaksilan ko pa. Kasi maaaring hindi lang din siya ang bibili sa akin at kailangan matalo niya yung mga magbibid para sa akin. Pero alam mo, sa madaling salita, binayaran ni Hosea si Gomer ng 15 pieces of silver, 5 bushels of barley, and a measure of wine. At pag sinuma mo ito, maaaring magkahalaga ng 30 pieces of silver. Binili ni Hosea ang nangalunya niyang asawa upang bumalik muli sa kanya. Pero teka, di ba si Gomer ay sa kanya? Pero tignan mo,
walang problema. Bibiling ko ulit si Gomer kahit na siya ay akin na. At pinakasalan nga niya ulit si Gomer. Now, sino ang nire-represent ni Hosea? Ang Diyos. At sinong nire-represent ni Gomer? Ako at ikaw. Ang ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos, pag-aari ka niya, pero kahit hindi ka naging tapat, nagkasala ka, meron ka mas mahal kaysa sa Kanya, ay hahabulin ka naman niya at bibilin. Wala makakapigil sa Kanya para bayaran ang kasalanan mo sa krus. Hindi mo ito maiintindihan ng buo, pero ang mahalaga ay malaman mo na mahal ka niya nang walang kondisyon. Sino si Gomer? Ikaw at ako. Sino si Hosea? Ang Panginoong Hesus. Natandaan mo ba yung kwento na naupo kasama ng Panginoong Hesus ang mga tax collector at ang mga makasalanan tao at mga relihiyosong tao? Sabi sa kanya, bakit ka nakikisalamuha sa kanila? Bakit ka kumakain kasama nila? Hindi mo ba alam na makasalanan ng mga tao na yan? Grabe, no? Pero tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus, Matthew 9:13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Wow, ang talata na ito ay galing sa Hosea 6:6. Sabi doon, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Bakit nang-quote ang Panginoong Hesus ng Hosea 6:6? Parang sinasabi niya, I am your Hosea. Ako ang magtutubo sa inyo. Bibiling ko kayo ulit ng aking dugo at mapapasa akin kayo at hindi na kayo maaagaw ni numan sa akin. Kahit tax collector ka pa, kahit makasalanan ka pa, kahit nagbebenta ka ng aliw, kahit ano pang kasalanan mo, I am your Hosea. Mamahalin kita at tutubusin kita. God's love is for you. Si Tony Toto ay may isang pizza parlor sa Allentown, Pennsylvania. Siya ay nakasurvive sa 5 beses na pagtatangka sa kanyang buhay at ang lahat ng pagtatangka na ito ang may kagagawan, alam mo kung sino? Yung asawa niya, si Frances. 2 beses nag-hire si Frances ng papatay kay Tony. Sinubukan siyang patayin sa pamamagitan ng pagpalo ng baseball bat sa ulo. May pagkakataon naman na naglagay ng lubid si Frances sa hagdanan ng kanilang basement para mapatid si Tony at mauntog at mamatay. 2 beses din siyang pinagbalakan na barilin ng mga gun for hire. Yung una ay nilagyan ng pampatulog ang pagkain ni Tony at nung tulog na siya ay binaril siya sa ulo. Pero himalang nakasurvive. At pangalawa, binaril naman siya sa dibdib pero nakaligtas pa din at nagkaroon lang ng minor injuries. Grabe, himala ito pero ang mas himala ay kahit ganun ang nangyari ay hindi nawala ang pagmamahal ni Tony kay Frances. Kahit pa natuklasan niya na ang mga pagpatay sa kanya ay kagagawan ng kanyang asawa. Nakulong si Frances sa salang attempted murder pero ito ang nakakagulat. Every week, walang mintis, ay sinasama ni Tony ang kanyang mga anak para bisitahin si Frances. At nung siya ay nakalaya, ay nagsama ulit sila ni Tony. At alam mo kung ano sabi ni Tony? We're more in love now than ever before. I don't understand why people break up over silly little things. Grabe, sabi niya, nagtataka ko bakit ang iba, ang bilis nila sukuan ng kanilang marriage. Na-realize ko, kapag nakipaghiwalay ka sa iyong asawa, ay pinutol mo na ang sinumpaan ninyong dalawa sa harap ng Diyos. Nag-violate ka sa isang bagay na ginawang sagrado ng Diyos. Ay kasi bungangera ang aking asawa. Kasi hindi niya naibigay ang pangailangan ko. Kasi madalas kami mag-away, kaya hiniwalayan ko na. Kasi hindi na ako masaya sa relasyon namin. Kasi may iba na akong mahal, kaya iniwan ko na siya. Kasi wala na akong nararamdaman para sa kanya. Kasi hindi siya nagbabago kahit ilang beses ko nang pinagsabihan. Kasi hindi na siya sweet tulad ng dati. Kasi hindi niya na ako naiintindihan. Kasi hindi na ako masaya. Parang wala na yung spark. Kasi ang dami naming problema, hindi na healthy ang relasyon. Kasi hindi na siya perfect para sa akin. Kaibigan, hindi ganyan magmahal ng Diyos. He is for you. Kahit pa maraming kang kasalanan, handa siyang tanggapin ka muli. Kaya marapat lang na magmahal ka ng walang kondisyon. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, ay ituwid mo ang iyong relasyon. Hindi ko sinabi na kahit pinapatay ka na ng iyong asawa sa bugbog ay mananatili ka pa din sa kanya. Hindi, umalis ka para sa iyong safety. Pero kung hindi naman yun ang case mo, kaibigan, ayusin mo relasyon mo sa kanya. Si Henry Lauder ay isang komedyante noong World War II. Ang kanyang 2 anak na lalaki ay sumama sa kanilang army. Kaya lang, ang 2 ay namatay. Sobrang lungkot ni Henry sa nangyari.
Ganun pa man nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Nakipagkaibigan siya sa ibang tao hanggang sa nakilala niya ang isang bata. Palagi silang nagkukwentuhan nito at isang araw habang naglalakad sila sa dalampasigan, napansin ng bata ang maliliit na flag na merong mga star. Tapos nakasabit ang mga ito sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Sabi niya, bakit sila merong mga flag sa bintana? Anak, ang ibig sabihin ng flag na yan ay meron silang anak na pinadala din nila sa gera. Kapag silver ang kulay ng watawat, ang ibig sabihin nakabalik ng ligtas ang kanilang anak. Kapag gold ang kanilang flag o watawat, ang ibig sabihin ay namatay ang kanilang anak sa digmaan. At naglakad pa sila ng konti hanggang napansin ng bata ang langit. Nakita niya, tignan mo, may star at kulay gold. Ang ibig ba sabihin niyan ay pinadala ng Diyos ang kanyang anak sa digmaan? Alam mo, sabi ni Henry, oo anak, ang ibig sabihin niyan, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para makipaglaban sa isang pinakamalaking digmaan. At oo, gold ang star kasi namatay ang anak ng Diyos sa digmaan. Bakit? Kasi ganun kanya kamahal. Kahit makasalanan tayo, kaibigan, sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo na mahal ka niya at pinadala niya yung kanyang anak upang bayaran ng iyong mga kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, namatay at muling nabuhay, ikaw ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mo tanggapin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng walang kondisyon. Tulungan niyo po ako magbago para maluwalhati ko po kayo sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 via WhatG Meet? Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng WhatG Meet sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaibigan, walang makakapaghiwalay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi una, God's love is beyond reason. Hindi mo ito mapapaliwanag. Ito ay wide, long, high, at deep. Pero pwede mong paniwalaan dahil pwede mo itong tanggapin at maranasan. Pangalawa, God's love delights in you. Kinagigiliwan ka niya. Ikaw ang apple sa kanyang mga mata.
Pangatlo, God's love is always for you. Susuportahan ka niya, tutulungan. Maganda ang plano niya para sa iyo at tutulungan ka niya matupad mo ito. Hindi siya mawawalan ng time sa iyo at kahit ang buhay niya ay binigay niya para sa iyo. Kaibigan, kung nauunawaan mo ito at pinaniniwalaan, ay mahalin mo din siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. God bless.